Paano ka nakakasiguro na pamilya ng mga aswang ang mga dayo? Sumosobra ka na, tanda. Sa susunod hindi na kita patatawarin. Walang silbi ang Diyos nyo sa isang supremo ng mga aswang. Ito ang nakatadhana sa akin. Ang putulin ang ugat ng kasamaan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari sa taong 1981 sa lugar ng Batarasa, Palawan. Magandang araw, kabaryo. Ang ibabahagi ko pong kwento ay mismong karanasan ko sa aking nakababatang kapatid na si Sixto. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Julito. Sa mga panahong ito ay nasa 25 anyos pa ako, habang ang kapatid ko naman ay 22 at ang bunso namin na babae ay 15 anyos. Medyo matagal na sundan itong si Sixto dahil labis na nahirapan sa panganganak sa kanya ang aming ina. Sa katunayan, 7 buwan pa lamang sa sinapupunan ay nailuwal na itong kapatid kong ito. Mabait naman itong si Sixto at maaasahan sa gawaing bahay. Subalit napakatamad mag-aral. Bata pa lamang kami ay mahilig na itong magbutingting ng kung ano-ano. Namumulot ng mga basura upang ikalakal kahit hindi naman ito kailangan. Dahil kahit papaano ay binubuhay naman kami ng maayos ng aming mga magulang. Kaya naman laging napapagalitan itong si Sixto. Ano na naman yung mga basurang dinala mo dito sa bahay? Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Wika naman dito ng aming ama. Ibibenta ko po yan, tay, para naman kumita ako. Bakit? Ginugutom ko ba kayo? Linis ng linis ang nanay nyo habang ikaw naghahakot ng mga walang kwentang bagay dito sa bahay. Itapon mo yan, kung hindi, ikaw ang itatapon ko. Mariing wika dito ng aming ama. Hinakot naman ng kapatid ang mga basura at dinala niya sa isang lugar na di kalayuan sa bahay. Doon niya ito inilagay sa ilalim ng puno ng mangga. Ang ikinabubuhay naman namin noon ay ang pagtatanim ng mais. Umi-extra din si tatay sa pangingisda kapag wala pang ani, habang ang aming ina ay naglalako ng mga ulam. Hindi man marangya ang aming pamumuhay, ay kumayod naman ang gusto ang aming mga magulang upang maibigay sa amin ang aming mga pangangailangan, lalo na ang edukasyon. Ngunit sadyang walang hilig sa pag-aaral itong si Sixto. Hindi naman mahina ang utak niya, kaya nasasayangan kami sa pagiging tamad niyang pumasok. Imbes kasi na nasa paaralan siya, ay nangangalakal ito ng basura. At bilang kuya niya, ako tuloy ang napapagalitan dahil hindi ko daw ito binabantayan. Sabay naman kaming pumapasok pero lingid sa aking kaalaman, lumalabas pala ito bago mag-umpisa ang klase. Kaya naman habang lumalaki kami, ay nagkaroon ako ng sama ng loob sa kanya. Aminado ako na hindi naging maganda ang turing ko sa kanya noon. Gawa nga ng ako lagi ang sinisisi ng mga magulang namin kung bakit hindi siya nakakapag-aral ng mabuti. Hanggang may isang araw na gumabi na, ay wala pa rin si Sixto. Hinanap na namin siya sa buong baryo, pati sa kabilang lugar ay umabot na si tatay sa kakahanap. Umiiyak na rin si nanay sa tindi ng pag-aalala. Nang sumapit na ang gabi, ay sinubukan kong puntahan sa tambakan niya ng mga basura. Naroroon lang pala siya at natutulog. Napagod daw siya sa pangangalakal kaya nakatulog. Huminga na lamang ng malalim si tatay sa tindi ng galit. Nais sana niya itong parusahan pero dahil sa pag-iyak ni nanay
ay hindi na lamang gumawa ng hakbang si tatay. Bagkus, sinabihan niya si nanay na pagsabihan si Sixto na wag nang ulitin ang ginawa. Hanggang sa nagbinata na kami at nakapagtapos ako sa Puerto Princesa. 4 na taon din akong nahiwalay sa amin at sa aking pagbabalik. Wala pa ring pinagbago si Sixto. Sa katunayan, nakakaramdam na ako ng pagkaawa sa kapatid ko. Dahil bakit niya sinayang ang buhay sa pamumulot ng basura kahit hindi naman niya ito kailangan gawin. Kung nakapagtapos lang sana siya, ay may katuwang ako sa pagtulong sa aming mga magulang. Minsan naman ay kinausap ko siya ng masinsinan kung bakit iyon ang pinili niyang landas. Sixto, kung ang iba ginagawa ang lahat para makapag-aral, bakit ikaw hindi mo yun ginawa? Ano ba ang plano mo sa buhay? Pagtatanong na wika ko sa kanya. Noong 10 taon ako, kuya, gabi-gabi akong nananaginip. Ang sabi sa akin, makikita ko raw sa basura ang aking misyon sa buhay. Ano? Sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? At naniwala ka talaga sa panaginip? Kahibangan yan. Boses lang ang narinig ko. Oo, kuya. Naniniwala ako sa boses na yon. Alam mo, kaya naman kitang pag-aralin eh. Kung gusto mo, ituloy natin ang pag-aaral mo. Ako na ang gagastos. Salamat na lang, kuya. Kontento na ako sa buhay ko eh. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Iyon pala ang dahilan kung bakit niya ipinagpalit ang edukasyon sa pamamasura. Iba siguro talaga mag-isip ang mga kulang sa buwan ipinanganak. Gayunpaman, kapatid pa rin siya at responsibilidad ko. Kapag sahod ko, ay binibilhan ko siya ng damit at kung minsan ay pinapasyal ko din ang mga kapatid ko. Malaking tulong din naman sa bahay si Sixto. Siya halos ang gumagawa ng lahat. Yun nga lang, pagkatapos ng mga gawain ay namamasuran na naman siya. Ngunit wala naman akong nakikitang pinaggagastusan niya. Inisip ko na lang na baka ipinambili lang din niya ng pagkain dahil halos buong araw siyang wala sa bahay. Gigising siya ng maaga, magsasalok ng tubig sa balon at pinupuno talaga ang mga lagayan ng balde ng tubig. Magsasaing, magluluto at madalas nauuna na siya sa pagkain. Naglilinis din siya ng bahay at matapos ng lahat ay aalis na ito. Parang may regular din siyang trabaho at pagkatapos ng takip silim o di kaya gabi na kung uuwi. Minsan nga tinatanaw ko ang tambakan niya ng basura at marami na rin siyang naipon doon sa loob ng mahigit 1 dekada. Napapailing na lamang ako sa tuwing napapatingin ako sa ilalim ng punong mangga. Hinahayaan na lamang siya ni tatay dahil kahit ganon ang kapatid ko ay hindi ito naging pabigat kahit kailan. Nagtataka rin ako dahil wala akong naalala na nagkasakit siya kahit minsan. Kapag may kukumpunuhin sa bahay, gaya ng sirang dingding o bubong, ay agad niyang nagagawa ng paraan. Kahit pa kaarawan niya, ay wala itong hinihingi na kahit na ano. At kapag sasapit ang kaarawan niya, ay masayang masaya itong si Sixto. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Madasalin din ang batang ito. May rosaryong nakasabit pa nga sa kanyang leeg noon pa man. Napulot at nilinis lang daw niya iyon. At kahit nagbinata na siya, ay naroroon pa rin. At buo pa ang rosaryo. Ang isang bagay pa na laging ginagawa ni Sixto ay ang bigyan kami ng regalo sa bawat kaarawan namin na ginawa niya mula sa mga basurang napupulot. Hindi mo nga maisip na sa mga basura iyon nagmula dahil sa ganda ng pagkakagawa.
Minsan na rin siyang inaya ni nanay na ibenta ang mga gawa mula sa basura pero mas nanaisin pa niyang ibigay iyon sa may gusto kaysa ibenta. Masasabi kong walang halaga kay Sixto ang salapi. Sa ganoong pamumuhay namin ay naging masaya naman kami at wala gaanong pagsubok sa buhay. Siya rin ang kasangga ni tatay tuwing anihan at minsan tuwing mangingisda ang aming ama. Minsan isang araw, may nadaanan akong bagong bukas na karinderya. May nakabili na pala sa lumang bahay at naglagay ng karinderya ang bagong nagmamay-ari nito. Isang pamilya ang nakatira na may padre de pamilya na itago natin sa pangalang Luis. Nakakatuwa ang buong pamilya nila dahil nagtutulungan talaga ito sa kanilang mumunting negosyo. May 2 binatang anak at isang dalagita. Sila na rin ang nagsisilbi sa mga taong kumakain. Naisip ko tuloy na gumawa rin ng kainan kaysa maglako pa si nanay ng ulam. Isang hapon noon, sa aking pag-uwi mula sa aking trabaho, ay dumaan muna ako sa bagong karinderya upang bumili ng ulam para sa aming hapunan. Bumili ako ng adobo, pansit at inihaw na isda. Sa aking paglalakad pa uwi ay may nakasalubong akong matanda at kinabig niya ang mga supot ng ulam at ito'y tumilapon. Aba Manong, anong problema mo? Ay, pasensya ka na iyo. Hindi ko namang sinasadya, alam mo naman. Matanda na ako, medyo malabo na ang paningin ko. Aba ay magkano ba yan at babayaran ko na lang? Wika naman dito ng matanda. Ay huwag na ho, di bali na lang Manong. Matapos nun ay tumalikod na ako at umalis. Nasayang lang ang mga binili ko. Pagdating ko ng bahay, ay nabatid ni nanay ang nakasimangot kong muka. Inilahad ko naman sa kanya ang nangyari. Wag ko na lang daw yon pansinin. May natirang ulam pa naman siya na di naubos sa paglalako. Sa mga lumipas na araw, pansin ko ang padami ng padaming parokyano sa karinderya ni Manong Luis. Masarap nga siguro ang ulam nila, kaya bibili ako ulit pagkatapos ng aking trabaho. Sa aking paglalakad pa uwi, ay may biglang umagaw ng aking biniling ulam at agad itong itinapon sa masukal na damuhan. Manong, ikaw na naman. Nananadya ka ba talagang matanda ka? Inis kong wika sa kanya. Sigurado ka ba na malinis ang binili mong pagkain, iyo? Ano ho bang problema mo? Kung wala kang pambili, di sana humingi ka na lang sa akin kaysa ganun ang ginawa niyo po. Pasasalamatan mo rin ako sa ginawa ko, iyo. Tanging panggigigil na lang ang nagawa ko sa ginawa ng matanda. Lumakad na ito palayo. Kung hindi lang matanda, malamang nasapak ko na yon, kabaryo. Iritable akong umuwi ng bahay. Sinabi ko naman kay nanay na nananadya ang matandang yon. Noong una, maiintindihan ko pa pero ngayon talagang inagaw at tinapon niya pa. Pero may isang bagay na pinagtakhan ko. Bakit niya sinabing malinis ba ang ulam na binili ko? At bakit ko siya pasasalamatan sa kanyang ginawa? Marahil may sayad sa utak ang matandang yon. Sana di ko na siya makitang muli. Samantala, nang umuwi na si Sixto ay may dala itong maliit na buslo. Dumiretso ito sa altar na siya mismo ang may gawa. Meron siyang inilagay na koronang tinik sa paanan ng Santo Niño. Nang tanungin ko siya kung saan niya iyon nakuha, ay ngiti lang ang itinugon niya at dumiretso na ito sa likod bahay upang maglinis ng katawan. Binuklat ko na lang ang mga papeles na tratrabahuin ko pa
habang naghihintay na maluto ang pagkain. Nang magtawag na ng hapunan si nanay, ay napadaan ako sa altar. Nang sipatin ko ang korona, napansin ko na kahawig ito sa koronang tinik ni Jesus. Inisip ko na lang na isa na naman ito sa mga gawa ni Sixto gamit ang basura. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok sa trabaho, ay nakita ko ang matanda na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Katapat ito ng karinderya. Batid ko naman ang malungkot na itsura nito. Inisip ko pa na baka nagugutom na ang matanda at walang pambili ng ulam. Kahit galit ako sa kanya, ay mas namutawi ang pagkahabag ko sa kanyang sitwasyon. Mang, Topeng. Topeng ang itawag mo sa akin, iho. Hindi pa po ba kayo nag-aalmusal, Mang Topeng? Gusto niyo bang kumain sa karinderya? Kahit mamatay ako sa gutom, iho, hinding-hindi ako kakain sa karinderyang iyan. Bakit naman po? Mukhang masarap naman yata ang mga pagkain nila. Dahil palaging maraming tao. Sana natikman ko man lang yung mga binili ko dyan. Minsan kung ano ang pinakamaganda sa mata ay siyang kabaliktaran sa katotohanan. Makinig ka sa akin, iho. Huwag na huwag kang kakain sa mga pagkaing inihahanda ng pamilyang iyan. Dahil lahat sila ay mga aswang. Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda. Balak ko pa sana siyang kausapin tungkol dito pero lumakad na ito papalayo. Sinipat ko namang maigay ang karinderya. Wala naman akong nakikitang kakaiba. May saltik nga siguro sa utak itong si Mang Topeng. Habang nasa trabaho ako, ay may kasamahan kasi ako na mahilig magkwento ng mga kababalaghan. Ibinibida niya ang kanyang lugar dahil nagmula pa ito sa lugar ng Siquijor. Kaya naman sinubukan kong tanungin kung masama bang kumain ng pagkain na niluto ng aswang. Ayon naman sa aking kasamahan, hindi talaga magandang kumain ng pagkain na nagmula sa isang aswang dahil panlilin lang ito. Maari ka nilang biktimahin o di kaya ay gagawin kang katulad nila sa pamamagitan ng pangyayanggaw. Pero mahirap din tanggihan ang pagkain na bigay nila dahil sa amoy at itsura pa lang nito ay talagang nakakatakam. Maeengganyo ka sa pagkain, lalo na kapag natikman mo na ito. Hahanap-hanapin na ito ng iyong panlasa. Pero isang panlilin lang ang masarap na pagkain dahil may sabulag itong inilalagay. Upang malaman ang tunay na itsura at amoy ng pagkain, ay papatakan mo lamang daw ito ng kalamansi o di kaya ay lagyan mo ng asin. Sa pagdaan kong muli sa tindahan, habang papauwi na ako, ay sinubukan kong bumili ng isang potahe. Tandang-tanda ko pa, ang binili ko noon, isang order ng adobong baboy. Totoo nga, sa itsura at amoy pa lang, ay nakakatakam na. Matapos naman ito, ay bumili ako ng kalamansi sa isa pang tindahan. Pagdating ko sa lugar na walang tao, ay nagpalingalinga pa ako. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang bumili sa karinderyang iyon. Nagkakamali po kayo, Mang Topeng. May nais lamang po akong patunayan. Sabi kasi ng katrabaho ko, may paraan daw upang mawala ang sabulag ng aswang at lalabas ang tunay na itsura ng pagkain. Aba, ganoon ba? Pero binabalaan kita. Ihanda mo muna ang sikmura mo sa makikita mo. Sige nga, pakitaan mo nga ako. Ukol doon sa sinasabi ng katrabaho mo. Binuksan ko ang supot at pinatakan ko ng kalamansi. Ang una kong napansin ay biglang bumaho ang amoy ng adobo hanggang sa tumambad sa akin ang isang mata
3 daliri at isang hinlalaki ng paa at iilang mga dugo. Tumalikod agad ako at naduwal. Tama nga ang katrabaho mo. O ngayon mo sabihin sa akin na mali ako sa pag-agaw sa mga binili mo dati. Pakiusap, Mang Topeng. Ilayo mo yan sa akin. Oh, humarap ka na. Naitapon ko na ang masarap na ulam mo. Hindi naman ako makapaniwala sa aking nakita, kabaryo. Ngayon ay naintindihan ko na ang matanda. Pero sana, sinabi niya agad sa akin upang hindi ko na siya masabihan ng masama. Sabay na kaming naglakad ni Mang Topeng at dito ko siya nakilala. Pasensya na po kayo noong nakaraan. Sino ba kasing mag-aakalang aswang pala ang pamilyang iyon? Maiba nga po ako, Mang Topeng. Ngayon lang kita nakita dito sa amin. Taga saan po ba kayo? Isa akong albularyo na walang permanenteng tirahan. Kung saan-saan lang. Pero nagmula pa talaga ako sa isla ng Bugsok. Nais ko sanang maglakbay sa Hilaga. Kaso may naramdaman akong kakaiba nang napadaan ako dito sa Batarasa. Ngunit bukod sa pamilya ng aswang, ay may kakaiba akong pangitaan sa lugar na ito. Isang binata na may hawak ng isang bagay na puno ng kabanalan. Binata ho at bagay na puno ng kabanalan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isang binata na may hawak sa bagay na iyon na siyang makakagapi sa isang napakalakas na nilalang, ang supremo ng mga aswang. Si Mang Luis po ba ang tinutukoy ninyo, yung may-ari ng karinderya? Isang mababang uri ng aswang ang pamilya ni Luis. Ang sinasabi ko ay isang napakalakas, maaaring gabunan o bangkilan. May iba't ibang uri pala ng aswang, Mang Topeng. Akala ko kasi basta aswang, yun na yun. Habang hindi pa nag-uumpisang magasik ng lagimang supremo, kailangan mapigilan at masugpo na ang pagyayanggaw ni Luis sa mga taga-baryo. Kaya dapat ko nang mahanap ang binatang iyon. Ano po bang may tutulong ko sa pagpigil ng pagkalat ng lahi ni Mang Luis? Mag-imbak kayo ng asin. Maglagay ng pangontra tulad ng makabuhay at kalamansi. Magpausok din kayo ng balat na nyog pagsapit ng 6:00 ng gabi at maghanda ng itak. Matapos ang usapan ay nagpaalam na si Mang Topeng. Inaya ko siya na sa bahay na lang maghapunan. Ngunit tumanggi ang matanda. Sa susunod na lang daw. Muli niya naman akong pinaalalahanan sa mga dapat kong gawin sa pag-uwi ko ng bahay. Matapos akong makapagbihes ay tiningnan ko ang lagayan namin ng asin. Nasa kalahati pa ito sa garapong malaki. Agad naman akong nagpausok ng balat ng nyog. Tiningnan ko rin ang aming mga itak at luma na nga ang mga ito. Habang nakatayo ko sa harap ng aking pinapausok ay dumating naman si Sixto. Tinawag ko siya at inutusan kung maaari ba niya akong dalhan ng makabuhay at kalamansi upang itanim sa bakuran. Tumango naman ang aking kapatid. Alam kong makakapagdala siya nito bukas. Kahit yata ginto, kayang makakuha ni Sixto. Matapos ang aming hapunan ay kinausap ko sila. Inilahad ko sa kanila ang aking natuklasan tungkol sa bagong bukas na karinderya. Pati na rin ang tungkol kay Mang Topeng. Napakanot noon naman si tatay sa aking mga sinabi. Hindi siya naniniwala maliban na lamang daw kung may patunay ako. Tumanda na lamang daw siya sa aming lugar pero wala pa siyang nakitang aswang. Mahigpit ko ding pinaalalahanan si Sixto dahil kung saan-saan kasi ito nakakarating. Sinabihan ko naman siya na mas mabuting umuwi habang mataas pa ang araw. Eksaktong araw ng Sabado, kinabukasan, nagpasama ako kay Sixto na bumili ng mga itak at maraming asin. Kuya, yung pinapakuha mo pala sa akin. Gusto mo samahan mo ako sa pagkuha ng mga yon? Hindi ba tayo matatagalan yan?
Aba, hindi kuya. Alam na alam ko kung saan tayo makakakuha ng makabuhay at kalamansi. Matapos naming mamili ng mga kailangan, ay binilhan ko na din ng mga damit si Sixto. Kilala pala siya sa nagtitinda ng mga damit sa palengke. Ayon sa babae, si Sixto daw ang kumukuha ng mga tira-tirang tela sa kanila. Gawa nga ng suki pala nila, ang aking kapatid ay binigyan ako ng diskwento nung nalaman ng babae na para kay Sixto ang mga damit na iyon. Napangiti na lamang ako dahil ayon pa sa babae, mabait na bata daw ang kapatid ko. Gayunpaman, nagtungo na kami sa lugar na sinasabi ng kapatid ko para kumuha ng itatanim na mga halaman. Umaabot ka pala hanggang dito, Sixto. Alam mo ba kahit minsan ay hindi pa ako nakarating dito? May mahahanap ka bang basura sa lugar na ito? Puro damo at mga halaman lang ang nandito. Wala nang kabahayan. Hindi lang naman puro basura ang hinahanap ko. May mga pagkakataon kasi na nakakakuha ko ng maganda at mahalagang bagay sa mga lugar na ganito. Ay nako, basta mag-iingat ka lagi ha. Mukhang maraming ahas sa lugar na ito. At saka yung bilin ko sa'yo na huwag magpagabi. Sa ilang minuto pa ay nakakuha na kami ng makabuhay at kalamansi. Ilang peraso din ang makabuhay at mga bagong sibol na mga kalamansi. Kuya, para saan ba to? Ayon kay Mang Tupeng, mabisang pangontra daw ito sa mga aswang. Nako kuya, hindi na natin kailangan to. May proteksyon ang bahay natin. Kahit demonyo, hindi makakalapit o makakaapak man lang sa ating bakuran. Teka, ano ba yung sinasabi mo? May proteksyon na tayo sa bahay? Hindi lang proteksyon kuya, kundi panlaban pa sa mga masasamang nilalang. Mamaya, pag uwi natin ipapakita ko sa iyo ang bagay na sinasabi ko. Bumili na rin kami ng isda upang iulam sa pananghalian. Habang nagluluto pa si nanay, ay dinala ko ni Sixto sa silid namin. Doon niya ipinakita sa akin ang isang koronang tinik. Ayon sa kanya, sa matagal na panahon ay muling bumalik sa panaginip niya ang mahiwagang boses at sinabi ang lugar kung saan niya matatagpuan ang koronang tinik. Kinuha niya ito sa isang kuweba sa eksaktong 3:00 ng hapon. Kinuha ni Sixto ang korona na nasa loob ng kuweba. Sa ganung oras din ay lumitaw sa ibabaw ng nakaumbok na lupa ang korona na agad namang kinuha ni Sixto. Ayon pa sa boses, mula sa kanyang panaginip, pangontra at panlaban daw ito sa mga masasamang uri ng nilalang. Naku naman, Sixto. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Paano ipanglalaban ng korona sa mga aswang? Susugatan sa pamamagitan ng mga tinik nito? Hindi mo ko naintindihan kuya. Kailangan may patong sa ulo ng nilalang ang koronang ito upang tuluyan siyang magapi. At sa tingin mo ba, basta-basta mo lang ito mailalagay sa ulo ng aswang? Tiwala lang kuya. Makukuha rin ng susi upang matalo ang kadiliman. Ala sige, ikaw na bahala. Mas mabuting kumain na muna tayo. Kanina pa ako nagugutom. Sa araw na iyon ay hindi ko na pinaalis itong si Sixto. Kaya naman nagpaalam siya na doon na lamang siya sa kanyang tambakan. Pumayag na rin ako dahil natatanaw ko naman siya mula sa bahay. Alam kong magbubutinting lang naman siya doon. Hanggang sa isang gabi ay nabulabog kami dahil sa pagwawala ni Aling Eva. Ito ang unang beses na nakita namin ang pagwawala nito. Kilalang mabait itong si Aling Eva sa aming lugar. Ang mas nakapagtataka pa ay kakaiba ang pagwawala nito dahil sobrang lakas. Nanlilisik ang mga mata. Naglalaway at higit sa lahat ay nangangagat. Ayon sa kanyang asawa, natutulog na sila nang biglang sumama ang pakiramdam ng babae.
hanggang sa bigla na lamang daw itong nagalit at akmang kakagatin pa siya na katabi nito. Naabutan namin na nakakulong sa loob ng kwarto si Aling Eva. Winawasak na nito ang bintana at dingding upang makalabas. Hindi malaman ng mga tao kung ano ang gagawin sa nagwawalang babae. Nag-iiyakan na rin ang mga anak nito na nasa labas na ng bahay. Nang biglang nawasak ang bintana at lumusot si Aling Eva. Napapatras na kami sa kakaibang itsura nito. May mga pamalo na rin kinuha ang iilan. Hindi naman ito makalapit dahil sa mga sulong ginawang depensa ng mga tao. Hanggang sa may naghagis ng lubid dito at agad pinagtulungan na gapusin ang babae. Nasa 5 kalalakihan na ang pumigil dito dahil sobrang napakalakas ni Aling Eva. Nagpasya ang asawa nito na itali ito sa may kamalig. Binusalan na rin ang bibig nito. Baka raw kasi may makagat pa. Parang nasisiraan na ng bait at nasasaniban itong si Aling Eva. Nang maitali na nila ito ng mahigpit, ay nagsialisan na rin kami. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na bumalik na sa normal si Aling Eva. Hindi pa raw nito matandaan ang nangyari kagabi. Muli namang nagpakita sa akin si Mang Topeng. At ayon sa matanda, nag-umpisa na ang paglaki ng yanggaw sa mga katawan ng mga madalas nakakakain sa karinderya ng mga aswang. Matapos gamutin ni Mang Topeng si Aling Eva, ay naabutan ko ang matanda na nakikipagtalo sa pamilya ni Mang Luis. Anong problema mo, matanda ka? Bakit mo kami pinagbibintangan na aswang? Paninirang puri ang ginagawa mo. Kung ayaw mong magkasubukan tayo, Luis, lumabas na kayo dito. Isa kang baliw, tanda. Anong ebidensya mo na kami ay pamilya ng mga aswang? Ilabas mo dito ang mga pagkaing tinitinda mo. Dahil sa patuloy na pagmamatigas ni Mang Luis, ay bumili ako ng 2 kilong asin. Habang nagtatalo pa ang dalawa, ay lumapit ako kay Mang Luis at agad ko siyang sinabuyan ng asin. Dito umusok ang katawan ng lalaki at agad tumakbo papasok sa karinderya. Habang ako ay walang tigil ng pagsaboy ng asin at nagsipulasan ang buong pamilya. Isinaboy ko din sa kalsada ang mga panindang ulam. Nang masabuyan ko ito ng asin, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ng mga tao sa kanilang nakita. Ulito, bakit mo yun ginawa? Nais ko lang pong patunayan na totoo po ang sinasabi ninyo. Bakit ka ba nangialam? Madadamay ka lang. Tiyak gagantihan kanila pati ang pamilya mo. Hindi ako natatakot, Mang Topeng. Oy kayo dyan mga aswang, magsilabas kayo. Paghahamon ko sa mga aswang at kitang-kita ko ang mga nanlilisik na mga mata ng buong pamilya habang nakatitig ito sa akin. Ewan ko ba, kabaryo, pero sa pagkakataong iyon ay kumapit ako sa sinabi sa akin ni Sixto tungkol sa koronang tinik. Hinila ko ng matanda palayo sa bahay ng mga aswang at kinausap ng matanda ang mga tao kung sino ang mga nakakain na sa karinderya. At silang lahat ay nagsabing nakakain na sa karinderya ng mga aswang. Kinuha ni Mang Topeng ang mga garapa ng kanyang langis na nasa kanyang bayong. Ibinigay iyon isa-isa sa mga tao at ipinainom. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagsipagsuka ang mga tao. Ayon pa sa matanda, hindi pa raw buo ang yanggaw sa katawan ng mga tao, kaya nadadala pa ito sa paunang lunas. Inaya ko naman si Mang Topeng sa bahay upang pagplanuhan ang posibilidad na
pag-atake ng mga aswang sa aking pamilya. Sa paghawak pa lang ng aming bakod ay natigilan itong si Mang Topeng. Tara na po sa bahay, Mang Topeng. Bakit po kayo nakatulala lang dyan? Diyos ko po, ito na ba? Ito na ba ang nasa aking pangitain? Hulito, ikaw nga ba ang binatang iyon? Ano po? Ano pong sinasabi mo? Marahan kaming pumasok sa bahay habang gulat pa rin ang mukha ni Mang Topeng na animoy may hinahanap sa loob ng bahay. Hindi na nga nito alintana ang pagpapakilala ko sa kanya sa aking mga magulang. Patuloy sa dahan-dahan na paglalakad si Mang Topeng hanggang sa umabot na ito sa may altar. Manghang-mangha ang itsura ng matanda nang masilayan ang koronang tinik ni Sixto. Napaluhod na lamang ang matanda nang may masmasa na. Sa nararamdaman ay doon na kami nag-usap sa may sala. Kung hindi ikaw ang binata sa aking pangitain, sino? May ibang binata pa ba dito? Opo, ang nagmamay-ari po ng koronang tinik, ang aking kapatid na si Sixto. Nasaan na siya? Naku, yung batang yun talaga Sinabing huwag nang magpagabi. Hayaan niyo po, Mang Topeng, darating din iyon. Sumingit naman sa amin si tatay dahil wala itong naiintindihan sa mga nangyayari at inumpisahan ko ang pagkwento simula sa nangyaring engkwentro kanina sa bahay ni Mang Luis at ang kwento ng koronang tinik hanggang sa dumating na si Sixto. Tumayo ang albularyo nang masilayan ang kapatid ko. Ikaw nga! Ikaw ang binata sa aking pangitain! Kumunot naman ang noo ni Sixto at buong akala ko ay mag-uumpisa na naman akong ipaliwanag ang lahat hanggang sa nagsalita na ang aking kapatid. Ikaw bang albularyong may tanga ng mutya ng salsagan? Tumango naman dito ang matanda. At dito na inilahad ni Sixto na matagal na din pala niyang hinahanap itong si Mang Topeng. Dahil ito daw ang itinuturo sa kanyang panaginip na pagbibigyan niya ng koronang tinik. Subalit hindi naman mawari ng matanda, pati ni Sixto kung bakit ibibigay niya sa matanda ang korona. Pero hindi na nila iyon pinagtuunan pa ng pansin, kundi kung papaano masupil ang pamilya ni Mang Luis. Nagmungkahi naman si Sixto na hintayin na lang ang mga aswang na bumisita sa kanilang bahay. Hindi naman sumang-ayon si tatay dito, pero sinuportahan naman ni Mang Topeng ang mungkahi ng aking kapatid. Sigurado ba kayo sa plano nyo? Paano kung mapahamak tayo? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Makikita mo kung gaano kalakas ang proteksyon natin. Akala ko ba, Itay, hindi ka naniniwala sa aswang? Magtigil ka nga, Hulito. Hindi nga kami nagkamali dahil sa mismong gabing yun ay dumalaw nga ang mga aswang. Subalit hanggang sa labas lang ng bakod ang mga ito. Ni wala kaming hinandang pangontra. Lumabas itong si Mang Topeng at hinarap si Mang Luis. Oh, bakit hanggang dyan lang kayo? Tuloy kayo dito. Hayop kang matanda ka. Lumabas ka dito at nang magkaalaman tayo. O sige, pagbibigyan kita. Lumabas nga ang albularyo at nasa harapan niya na ang pamilya ng mga aswang na nasa 5 ang bilang. Unang sumugod ang panganay na anak ni Luis, ngunit binagwisan lang ito ni Mang Topeng ng kanyang tungkod na agarang tumilapon. Ang lakas naman ng loob nyo na sumugod. Mga mabababang uri lang naman kayo ng mga aswang. Sa galit ni Luis ay siya na mismo ang sumugod sa matanda. Nagulat naman ako sa ipinakitang bilis at likse ni Mang Topeng. Kung gumalaw ito ay parang binata. Taliwas ito sa karaniwan kong nakikita sa kanya. Panay atake si Mang Luis, ngunit hindi man lang ito nakatama. At nang susugod na sana ang mga kasama nito,
ay inihagis ni Sixto ang koronang tinik sa labas. At nang lumapag ito sa lupa, ay biglang natigilan sa pagkilos ang mga aswang. Nanlaki ang mga mata nito at nanginginig. Animoy nakasilay sila ng sobrang nakakatakot na uri ng nilalang. At sa sandaling yon ay may inusal ang matanda na angking dahilan sa dahang-dahang pagbagsak ng mga aswang. Sa gabing yon ay nagwakas ang paghahasik ng lagim ng pamilya ni Mang Luis. Subalit, imbis na matuwa, ay nabalot ng matinding pag-aalala si Mang Topeng dahil ramdam na ramdam niya na ang paparating na supremo ng mga aswang. Ibinahagi niya ito sa aming pamilya na nagdulot talaga ng matinding takot sa amin. Huwag po kayong mag-alala, Mang Topeng. Tutulungan po kita sa laban na sinasabi mong supremo. Tumigil ka nga dyan, Sixto. Ano bang magagawa ng isang basurerong kagaya mo laban sa aswang? Hindi mo ba naiintindihan, Ginoo, kung ano ang tangan meron ng anak mong si Sixto? Inaalala ko lamang po ang aking anak. Wala naman pong iyan alam sa labanan. Lahat tayo, Ginoo, ay dumaan sa unang pagkakataon. Noong unang beses kang mangisda, magaling ka na ba agad? Noong una ka nagtanim ng mais, marunong ka na ba kaagad? Huwag mong husgahan ang kakayahan ng isang tao. Hindi basihan kung may karanasan na siya o wala. Ang mahalaga ay kung gaano ka kadesidido at kadeterminadong gawin ang isang bagay. Natahimik naman si tatay sa sinabi ni Mang Topeng. Gayunpaman, sa amin na nagpalipas ng gabi ang matanda. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, ay nagising ako dahil parang binabangungot si Sixto na nasa aking tabi. Pinilit ko itong gisingin at nang magising, ay agad akong kumuha ng tubig. Habang nakaupo kami sa kama, ay tinanong ko naman siya kung ano ba ang napapanaginipan niya. Kuya, ito lang ang lagi ninyong tatandaan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Pasensya na kung hindi ako nakinig sa mga payo nyo. Pero ito na kasi ang nakatadhana para sa akin. Hindi ko man lubos na maintindihan ang pahayag ni Sixto, ay tumango na lamang ako. Agad na rin siyang bumalik sa pagkakahiga. Sa mga lumipas na araw, ay napapansin ko na pabawas ng pabawas ang tambakan ni Sixto hanggang sa mabuo at wala nang natirang basura sa ilalim ng puno ng mangga. Pero may napansin naman ako sa aking kapatid. Gumawa siya ng mga hukay sa labas ng bakod namin at nakapalibot sa bahay. Inisip ko naman na baka balak niyang magtanim sa palibot. Wala namang masama bagkus. Maganda ang magiging plano niya kung ganun man. Ngunit ilang araw na, nang matapos niya iyon ay wala naman siyang itinanim. Ayon sa kanya, patibong daw iyon sa mga masasamang nilalang na paparating. Anong paparating, Sixto? Ang Supremo ba? Ang mga alagad ng Supremo, kuya, paparating na sila. Yan na naman ba ang sinabi ng mahiwagang boses? Tumango naman ang aking kapatid na nagdulot naman sa akin ng matinding kilabot. Ano ba tong nangyayari sa paligid namin? Hindi naman ganito dati. Bakit nagkaganito na? Sa aking takot ay palagi na lamang akong nagmamadaling umuwi. Hanggang isang gabi ay may narinig kami na sigaw na nagmula sa isang nilalang. Nang aming silipin, ay nakasilay kami ng napakaraming nilalang sa paligid. At ang isa nito ay nahulog sa patibong at nagkaroon ng malalim na sugat sa katawan. Nag-aangilan ang mga ito habang nakahawak sa aming bakod na animoy nais pumasok, pero may pumipigil sa mga ito. Nang lingunin ko ang korona, sa may altar ay tila ba umiilaw ito.
hanggang sa nakita ko na lang si Sixto na lumabas ng kusina na may dalang itak. Tinawag ko ito ngunit hindi nakinig ang aking kapatid. Kumuha na rin kami ng itak ni tatay upang tulungan si Sixto. Pinagtataga namin ang mga kamay ng aswang. Subalit tila wala itong epekto sa mga ito. Nagulat na lamang ako nang may nagliliparang mga asin. Inihagis ni nanay ang mga asin at pinagmumura ang mga aswang. Umusok naman ang katawan nito na naging dahilan ng kanilang pag-atras. Biglang tumahimik ang buong paligid. Akala ko ay tapos na ang laban ngunit hindi pa pala nag-uumpisa ang tunay na labanan. Nakakita kami ng isang malaking nilalang na naglalakad mula sa dilim. Para bang nanlambot ang buo kong kalamnan nang maramdaman ko ang napakalamig na hangin sa paligid. Iba pala kapag nakakita ka ng mga aswang. Namamanhid ang aking muka at nangangatog ang tuhod sa takot. Hindi ko pa nga nakita ang kabuuan nito ay para bang babagsak na ako sa takot. Sumambulat sa amin ang isang malaking nilalang na may mahaba at maputing buhok. Ang pangil nito ay nasa ibaba ng ngipin. May pakpak na tila paniki. Pulang-pula ang mga nanlilisik na mata. Napakaitim ng balahibo. Ang tuhod nito ay baliktad at ang mga kamay ay malalaki na may mahabang mga kuko. Napakalakas ng loob ninyong lipulin ng aking alipores na itinalaga ko sa lugar na ito. Mga lapastangan. Sino ka? Bakit mo ginugulo ang baryong ito? Ang tapang mo naman, binata. Sige, pagbibigyan kitang makilala ang nilalang na tatapos sa'yo. Ako si Almasar, ang supremo ng mga aswang. Talaga? Kahit kailan, hindi ako natatakot sa katulad mo. Alam ko na may sandata ka laban sa akin. Sawang-sawa na ako sa mga bagay na ganyang bata. Tignan natin kung hanggang saan ang kapangyarihan ng inyong sinasamba. Nagsilabasa naman ang mga alipores ng Supremo. Lumabas na ng bakod ang aking kapatid, hawak-hawak ang isang itak. Sa pagsugod ng mga aswang ay biglang nagsiliparan ang mga ito. Sixto, balik sa loob! Hindi mo kakayanin ang mga iyan. Hindi, Mang Topeng. Sasamahan kita. Sumugod na naman ang mga aswang dahil sa aking pag-aalala ay kumuha ko ng maraming asin at ganoon na rin ang aking mga magulang. Inihagis namin ito sa mga aswang at malaki ang nagawa nito upang mapaslang nila Sixto ang iilang aswang. Napagtanto na yata ng Supremo na napangibabawan na ang kanyang mga alipores at umusad na ito at mas lumapit pa sa amin. Winasak nito ang bakod na gawa lamang sa kawayan. Lakas loob naman ako na sinabuyan ito ng asin. Ngunit pinagpaglang ng aswang at humalakhak ito ng napakalakas. Laking gulat ko dahil nagawa nitong makaapak sa aming bakuran. Agad lumapit ang albularyo at tinigal po ang Supremo. Pero buong lakas na tinanggap lamang ng Supremo ang tigal po ni Mang Topeng. Huwag mo akong maliitin, tanda. Ano pa ang silbi ko bilang Supremo kung sa mga simpleng pangontra ay tatablan ako? Lahat ng kasamaan ay may katapat. Huwag kang pakakasiguro, aswang. Patuloy naman sa paglapit ang Supremo. Ngunit napapansin ko na tila napakabagal nito at may pumipigil na hindi ko nakikita. Nagpatuloy kami sa pagsaboy ng asin sa nilalang. Kumuha naman ng mahabang kawayan si tatay at itatarak sana sa aswang, ngunit sinalulang at ibinalibag si tatay. Sinubukan ko namang tagayin ito ngunit
Lumapat lang ang itak sa balat nito. Agad naman akong hinila ni Mang Topeng bago pa ako mapuruhan ng aswang. Papalapit na ang nilalang hanggang sa lumabas ng bahay si Sixto. Suot-suot ang koronang tinik. Nanlaki ang mga mata ni Almasara ng ilang segundo. Ngunit bumalik ito sa panlilisik at umatake kay Sixto. Sinalaglang ng aking kapatid ang malakas na kalmot ng Supremo. Bahagya naman itong napatras, ngunit muli pa itong sumugod. Nagpakawala naman ng tigalpo ang albularyo na nagpapahirap palalo sa may Supremo. Batid ko na nahihirapan na si Mang Topeng sa pag-uusal niya. Napatikluhod na ito sa lupa. Sa pagganti ni Sixto ng taga ay tumalab naman ito sa Supremo. Ngunit hindi rin matatawaran ang abilidad ng kalaban. Napapantayan nito ang lakas ng aking kapatid. Bumuka na ng malapad ang pakpak ng aswang at umatake na ito mula sa taas. Iniangat naman ni Mang Topeng ang mga kamay na naging dahilan upang hindi na makaangat pa ng gusto ang aswang na iyon. Sumugod naman si Sixto sa Supremo at itinarak ang itak sa dibdib nito kasabay sa paghubad niya sa koronang tinik at ipinatong ito sa ulo ng aswang. Ngunit bago pa ito tuluyang makalapit sa ulo ng aswang ay tumarak ang mahabang kuko nito sa tagiliran ni Sixto. Natigilan kaming lahat hanggang sa bumagsak na ang aking kapatid habang si Almasara ay nanlaki ang mga mata na halos luluwa na ito. Nagsilabasan ang mga ugat sa katawan at isa-isang pumutok ito. Nang biglang lumiwanag ang korona, umangil ng napakalakas itong si Almasara. At dito nagsipulasan ang kanyang mga alipores. Habang nagtatakbuhan ang mga ito palayo, ay isa-isa naman silang naagnas at tuluyang naging abo. Umalingaw-ngaw ang angil ng aswang sa buong paligid hanggang sa unti-unti na itong naagnas at naging abo na lamang. Bumalik na normal ang korona nang bumagsak na ito sa lupa. Agad naming nilapitan si Sixto na nag-aagaw buhay na. Sobra akong naawa sa aking kapatid ng oras na iyon habang nakangiti naman itong tumingin sa amin. Sinubukan ko pang isuot sa kanya ang korona ngunit kinuha niya ito at iniabot sa albularyo. Itay, inay, ito ang nakatakda sa akin. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Paalam. Bumuhos ang aming mga luha sa pagpanaw ni Sixto at wala na kaming magagawa upang iligtas pa siya. Binuhat naman ng aking ama ang kawawa kong kapatid. Ginoo, sa sahig ng balkonahe ilapag mo ang kanyang bangkay. Alam na ni Sixto na mangyayari ito. Pambihirang bata, inalay ang buong buhay alinsunod sa kagustuhan ng ating may likha. Lumipas ang ilang oras. Nagtulong-tulong na ang mga kapitbahay sa paggawa ng kabaong para sa aking kapatid. Habang ako ay nagtungo na sa aming kwarto upang maghanap ng damit na isusuot ni Sixto. Nang may napansin akong isang kahon sa pinakalikod ng kanyang mga damit. Dahil sa lutang na lutang pa ako sa mga nangyari, ay hindi ko na binigyan pansin pa ang bagay na iyon. Napakasakit, kabaryo, na mas nauna pa sa akin na iburol ang kapatid ko. Pero wala nang masasakit pa para sa mga magulang na iburol ang sariling anak. Sa paglipas pa ng ilang araw, ay doon ko napagtanto ang mga sinasabi sa akin ng aking kapatid. Matagal na palang kinakausap ng ating may likha itong si Sixto
at wala siyang ginawa kundi sundin ito. Tanging alaala niya ang mga bagay na ginawa niya mula sa mga basura na inipon ko mula noon. Matapos ang libing ni Sixto ay nagpaalam na rin sa akin si Mang Topeng. Balak niyang ituloy ang paglalakbay patungong Hilaga. Inabot niya sa akin ang maliit na bayong kung saan nakapaloob dito ang koronang tinik. Subalit hindi ko yon tinanggap. Gaya nga ng sinabi sa amin ni Sixto, nakatadhana ang koronang tinik sa kamay at sa pangangalaga ni Mang Topeng. Hindi pala nagkataon na mapadpad lang ang matanda sa aming lugar dahil nakatadhana na palang magtagpo sila ng aking kapatid. Maraming salamat, Mang Topeng. Sana magtagumpay ka sa iyong paglalakbay. Walang anuman, Julito. At maraming salamat din, lalong-lalo na sa kapatid mo. Pangako gagamitin ko ang koronang tinik sa layunin nito at gagawin ko ang lahat upang pigilan at wakasan ang pag-iral ng kasamaan sa mundo. Napakasakit, Mang Topeng. Pakiramdam ko hindi ako naging mabuting kapatid kay Sixto. Kung may babalik ko lang sana ang mga panahon, kaso napaka-imposible na nito. Isang araw, matapos ang kanyang libing, ay napansin ko ang mga tumubong mga bulaklak sa dating lugar ng kanyang imbakan. Napangiti na lamang ako hanggang sa sumagi sa isip ko ang isang kahon na nakita ko noon. Muli ko itong tiningnan at may nakaukit sa takip nito na para sa aking pamilya. Nang buksan ko ang kahon, ay limpak-limpak na salapi ang nasa loob nito. Kaya pala kahit minsan ay hindi ko nakitaan si Sixto na may binili para sa kanyang sarili dahil inipon niya pala lahat ng kanyang kinita simula pa noong 10 taong gulang pa lamang ito. Napaluhan na lamang ako ng gusto sa sakripisyo sa amin ng aking kapatid. Sa kabila ng mga bulyaw ni tatay sa kanya, na wala siyang silbi at puro basura lamang ang dala nito, ay nagkakamali pala si ama. Ang mga salaping iyon ay ginamit namin upang maging mas maayos ang aming tahanan at binili na rin namin ang lupang kinatatayuan ng malaking puno ng mangga kung saan naging tambakan ito dati ni Sixto bilang pagbibigay halaga sa kanyang mga alaala. Masakit man ang mawala ng kapatid pero hindi pala nasayang ang maiksing pananatili ni Sixto dito sa mundo. Sunod-sunod rin ang pagbisita ng mga tao at nagbibigay patunay sa kagandahang loob ng aking kapatid. Labis ko namang pinagsisisihan ang mga panahong hindi ko siya binigyan ng mas mahabang oras upang makasama ng matagal. Kahit nasa ibang lugar na ako ngayon, kabaryo, ay taon-taon ko pa rin binabalikan ang aking kapatid sa tuwing kaarawan niya kung saan ito ang kanyang pinakamasayang araw. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa kahalagan ng oras para sa ating pamilya. Ipinakita din sa kwento na huwag natin husgahan ang nais gawin ng isang tao. At higit sa lahat, matuto sana tayong makinig sa sinasabi ng ating kapamilya at ibigay ang ating buong tiwala sa kanila. Isa na namang patotoo ang kwentong ito na may mga tao na nagiging instrumento ng may likha upang lumaban sa kasamaan. Okay, so yon, hanggang dito na lang yung kwento natin, kabaryo, no? Komento ko sa kwento. Grabe, eto na naman yung part na ayaw kung may nangyaring ganito, no? Na kagaya niyan, namatay itong si Sixto. No, medyo nakaramdam ako ng lungkot lalo na dun sa nagpaalam na siya sa magulang niya, no? Masakit yun. Feeling ko naman
wala namang may gusto ng ganong setup, no? Lalo na sa ngayon. Kasi grabe, isipin nyo. Doon na lang sa 10 taon lang tong si Sixto na nag-ipon siya, lahat ng binibigay sa kanya inipon niya. Tapos parang kumbaga alam niya na yung mangyayari talaga, no? Na eto para sa pamilya ko. Doon pa lang, grabe, napakatindi ng sakripisyo ng batang to. Wala akong masabi kay Sixto. Mataas ang respeto ko sa mga ganitong uri ng tao, no? Kay ano naman dito sa utol niya, kay Julito, yun nga, sabi niya, hindi na rin daw nila nakita itong si Mang Topeng. Matagal na to, saka matanda na rin sila. Si Ermat niya naman at Erpat niya namatay na rin, pero hindi na binigay yung kung anong sanhi eh. Pero yon. Hanggang ngayon daw na minsan napapanaginipan niya si Sixto. Parang liwanag daw eh. Kumbaga, dito niya nga raw napatunayan na totoo talaga yung mga ganun. Lalo na yung sa kwento natin. Yan, kasi ang dami niyang naririnig na ganyan. Pero lalo na yung mga anghel-anghel na yan daw. Hindi niya alam kung basta pag nakakarinig siya ng ganun, kinikilabutan siya. Ang pinakatanong ko lang kung nasa na yung koronang tinik, di ba? Hindi ko rin masabi kung hindi rin kasi na explain sa akin ni Julito kung saan ba talaga gawa yung koronang tinik. Paano ginawa to ni Sixto. Yun ang tinanong ko sa kanya, kaya lang hindi niya na nasagot. Siyempre, abala rin ng tao, no? So, yun, nakakalungkot lang may namatay na karakter sa kwento natin. Kaya lang wala tayong magagawa. Yun talaga yung buhay, no? So, kayo, kung may komento kayo, kabaryo, comment down below. Babasahin ko yan. At salamat sa pagsuporta sa channel namin ni Tito Proy, no? Bali, yun, kwento ni Kabaryo, kwentong baryo, saka kwentong alakbay. Yan, salamat po. Ang Facebook page naman natin, Kwentong Baryo Official. Diyan nyo po makikita yung mga gamit na pinapalimusan natin. At yun, medyo okay na process na natin lahat ng pending. May iilan pero hindi na lalagpas ng 5, no? Pasensya na po. Pero titingnan natin kung hanggang kailan tayo pwedeng magpalimos. Kasi limitado lang talaga. Paubos na halos yung lahat. So, message lang kayo. Re-replyan ko kayo. Pasensya na kung minsan matagal kasi alam niyo naman, busy tayo, saka ako lang din yung kausap niya. So, yun, yung shoutout ko, tingnan natin sa mga susunod na kwento. Medyo nawala na sa momentum yun, pero gagawin natin yun bilang pasasalamat pa rin sa inyo. Alam niyo naman, kahit ngayon pwede kong isa-isahin yung pangalan nyo kung sino kayo. Alam nyo, sabi ko sa inyo, ang dami nyo na talagang nagmarka sa akin. Kasi alam nyo yan, unang-una pa lang, di ba? So, paano mga kabaryo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.